Tapos yung mga nabanggit yung taas, yan sa switch na 150, depende po yun sa nakalagay sa plano or sa. And welcome back sa channel natin. Ngayon, dito tayo ngayon sa Antipolo. This is ating project. Pakita ko sa inyo paano mag-install or mag-abang ng ganitong utility box para sa switch at outlet. Paano mag-abang, yung tamang sukat, tsaka yung tamang preparasyon ng pag-aabang, guys. Una, bago nyo install yung ganitong utility box, so ganda balutan nyo to ng either masking tape or electrical tape para yung kabitan ng screw hindi pasukin ng semento. Kasi kagaya niyan, kakabit natin yan before mag-plastering. Ngayon, pag nag-plastering na sila or nagpalitada, ganito yung mangyayari yan. Yan, naka-open yan, malalagyan yan ng semento. Kailangan balutan natin ng masking tape or electrical tape. Ngayon naman, yung sukat niya or taas niya from finished flooring. Pag-usapan natin dito is finished flooring. Ibig sabihin, yun na yung tiles. Hindi pa ito. Ito kasi rough pa to. Ngayon, finished flooring. Ano nga ba ang taas ng outlet? Tamang taas ng switch. Ayan, from finished flooring. Para pagka nakakabit na or na-finish na, is komportable si owner yung gagamit ng pag-press ng switch or pag-plug ng outlet. Yun, kumbaga tama yung taas. Kasi iba-iba po yung sukat. Yung standard size talaga from finished flooring is 30 cm. Ngayon, tignan nyo rin sa plano do sa general notes kung ano ba nakalagay. Kasi minsan nakalagay 30 cm from finished flooring to center ng equipment. Like convenience outlet. Pag sinabing center, from here hanggang dito is 30 cm. Yan. Yun, example lang yon. Ngayon, pagdating naman sa switch or sa ganitong switch chest, paglalagyan ng switch ng ilaw, kalimitan 140 to 150 cm. Ngayon, titignan nyo rin kung yung bagang from, let's say sabihin natin meron kayong 150 from flooring pataas, from center ba yun, top or bottom ng ating utility box. Yun, check nyo rin. Ayan, pakita ko doon sa natin dito kasi from top or center 150 cm nakalagay, tsaka yung sa outlet nya 30 cm from center to finished flooring. Yan, pakita ko dito kung makikita nyo sa screen, yun yun yung nakalagay doon sa general notes nya, kaya babasahin nyo rin, hindi lang may plano, babasahin nyo rin general notes, hindi lang porque kasi nakalagay outlet or kung ano yung pwesto ng switch. Ayan, kailangan babasahin nyo rin. Nakalagay kasi sa general notes yung mga iba pang susi para may kabit nyo na maayos yung mga switches, tsaka yung mga magkakasama kung saan breaker ba siya tumakbo. Yan, kung anong ilaw ba yung nakadesignate sa switch na to, kung sa labagas ba or dito sa bedroom. Yan. Ito ang paglalagay ko ng gagamitan ko ng puro semento. Yan. Ngayon, doon sa mga may iba pang paraan sa pagkakabit ng utility box, comment nyo lang sa comment section. Yan, para may mga idea din tayo. Yan. Tapos kailangan babasahin nyo muna yung cement, yung CHB or hollow blocks para kumapit yung purong semento. Ayan, turn nyo mo feel. Yan, tsaka natin ilalagay ito doon sa loob. Tapos pag nag-abang kayo nito, ayan, huwag niyo ipapantay sa CHB. Kailangan may gap kayo or may angat kayo doon sa CHB na mga 1 to 2 cm para pag nag-plastering, hindi lubog na lubog yung inyong utility box. Kasi pag lubog na lubog yan, saan nahihirapan kayong mag-screw or yung screw na kasama sa outlet, sa switch, kapos na. Although may nabibiling mga screw na mahaba, syempre kailangan nyo pang bumili compared sa gagamitin nyo na lang yung free na screw dun sa switch chest or sa outlet. Ayan, mas maganda nakaangat na ganyan, huwag nyo ipapantay dito. Tapos yung mga nabanggit yung taas,
Yan sa switch na 150. Depende po yun sa nakalagay sa plano or sa gusto nung may-ari. Basta 140 to 150. Sa outlet naman 30 cm. Depende, may gustong mas mataas. Tapos may isa pa dito. Yan, ito. Ito mataas to kasi lavatory yan. Then ibang outlet yung ilalagay dyan, GFCI. Same nung ngayon sa abang sa water heater, GFCI din. Mataas naman siya. Ayan, hindi ito mataas din, hindi kagaya ng mga 30 cm lang ito. From countertop, countertop ibabaw ng lababo, mga 30 cm pwede na rin 'yan. Doon kayo susukat. Tapos sa water heater naman, kahit from ceiling naman ako bumabase, ginagawa ko, binababa ko ng mga 20 to 30 cm. Yon, para kasi may lalagay pa tayong unit diyan eh. Yun eh pag mga pag water heater or outlet para kay water heater. Ayan, napaka-importante na matapos niyo yung abang nung mga utility box. Ayan, may kabit nyo kasi pag ganyang rough pa, mas mabilis magabang. The same time, pag kasi inabot yan ng plastering, masisira pa yung plastering kapag hindi niya abang yan. Tapos mahirap na rin siya kasi matigas na. Then, makompromise pa yung plastering, pwede mag-crack. Kaya, kailangan ganyan pa lang, rough pa lang. Iabang nyo lahat ng PVC. Ito galing kay panel board yan eh. Yan, yan, diretso dito. Yun, halos matatapos na yung abang natin dito. Yan, ito pa nga pala, may isa pa kami inabang doon para kay aircon. Yun. Kinulang na lang kami ng utility box pero yun. Para kay aircon yan. May abang na aircon dyan. Yung outlet para sa aircon. Ayun, next video naman natin yung paglalagay ng panel board. Yan, kung anong taas niya at paano ikakabit dito sa baba. Pakita ko sa inyo next video. Ayan, maraming salamat po. Stay safe and God bless po muli.